Ang lalaking ito ay isang tunay na henyo. Nagawa niyang bumuo ng isang kanlungan para sa isang tao lamang sa pagitan ng dalawang sinaunang puno. Habang nag-iikot siya sa kagubatan, napansin niya ang isang napakalaking punong natumba. Tila ilang siglo na itong naroon. Dahil matibay pa rin ang puno, nagdulot ito sa kanya ng pakiramdam ng seguridad, kaya agad niyang naisip na gawing tahanan ito. Bagamat maliit ang loob at may mga bahagi itong bulok na, kumpiyansa siyang kaya niya itong baguhin. Una niyang nilinis ang mga sanga at dumi sa paligid upang makagawa ng maayos na espasyo. Pagkatapos, sinimulan niyang palawakin ang loob. Ang plano niya ay gamitin ang matibay na katawan ng punong ito bilang pundasyon ng isang matitirhang kanlungan. Isang lugar na mapagpapahingahan tuwing bumabalik siya sa kabundukan. Agad siyang nagsimulang maghukay. Bagamat hindi perpekto ang kanyang teknik, ito ay epektibo. Madali niyang natatanggal ang maliliit na bato habang dahan-dahan naman niyang binabasag ang malalaki gamit ang tamang tadyak at puwersa. Habang lumalaki ang loob, dumarami rin ang mga batong naiipon sa labas. Ginamit niya ang mga ito upang bumuo ng maayos na plataporma sa paligid ng pasukan. Nang umabot sa humigit kumulang 150 square feet ang loob, nagsimula siyang maging malikhain. Nilagyan niya ng luwad ang sahig at pinagpatong-patong ang maliliit na bato upang makagawa ng pugon para sa pagluluto at pampainit. Para sa kanya, sapat na ang clay at bato upang makagawa ng perpektong pugon. Habang pataas ng pataas ang mga bato, unti-unting nabuo ang maayos na tsimenea. Upang mas madali ang pagpasok, ginupit niya ang harapang bahagi gamit ang kanyang lagari at palakol, pinakinis ang ibabaw at naglagay ng ilang kahoy na balangkas. Pagkatapos, nagtipon siya ng sariwang berdeng kawayan. Tamang-tama ang haba at tibay nito para sa mga pader ng kanlungan. Isa-isa niya itong inayos at tinalian ng lubid para maging matatag. Nakatulong ito hindi lang upang mapigilan ang pagpasok ng lupa, kundi upang magmukhang malinis at maayos ang kanyang tahanan. Habang nagtatrabaho, napansin niya ang mga bubuyog sa paligid, kaya inisip niyang may pugad ng pulot malapit doon, dahilan para mas tumagal siya sa lugar. Gumawa siya ng arko mula sa mga baging, inayos ang mga poste ng kahoy at nag-iwan ng puwang para sa mga bintana at pinto. Kahit walang plano o guhit, malinaw sa kanyang isip ang bawat hakbang. Kahanga-hanga ang kanyang galing sa paggawa. Pinahiran niya ng luwad ang mga pader para sa insulation at proteksyon, saka tinakpan ng balat ng puno sa labas bilang karagdagang patibay. Kumuha siya ng patag na bato mula sa ilog upang pakinisin ang sahig. Nang magsimulang umulan, tinapos niya ang kanyang ginagawa, nagparinig ng tsaa at ninamnam ang malamig ngunit nakakapanatag na tanawin mula sa loob. Para sa kaginhawaan, gumawa siya ng kama mula sa matitibay na troso, ginamitan ng mortise and tenon joints at kawayan na tinalian ng lubid. Gumawa rin siya ng maliit na mesa para sa kainan. Ang dating lumang puno ay tuluyan ng naging isang maayos na tirahan. Kinabukasan, habang patuloy ang ulan, nagpatuloy siya sa paggawa. Inukit niya ang mga troso upang maging parisukat ng mga poste, pinakintab ang mga ito at gumawa ng matibay na pintuan at bintanang kahoy. Gumawa rin siya ng mga sisidlang kawayan para sa kanin at nilalang basket para mangisda sa ilog. Ginamit niya ang mga bato upang ilihis ang agos ng tubig at magtayo ng mga bitag para sa isda. Pagbalik sa kanlungan, gumawa siya ng multifunctional na pugon mula sa luwad, bato, at suporta ng kawayan. Pagkatapos itong patuyuin, bumalik siya sa ilog at nakahuli ng malusog na isda. Nilinis niya ito, tinuhog, at inihanda para sa pagluluto. Pagkatapos ng mahabang gabi ng paggawa, nagpahinga siya at nagpatuloy kinabukasan. Nang araw na iyon, nagputol siya ng mas marami pang troso upang gumawa ng maliit na bakuran sa harap ng kanyang kanlungan. Naglagay siya ng mga poste, rehas at palamuti. Pinakinis niya ang mga tuod upang maging mesa at inilatag ang mga tabla para sa sahig.
Ang bakuran ay naging maganda at kaaya-ayang tingnan. Pagsapit noon, handa na ang inihaw niyang isda, malutong sa labas at malambot sa loob. Nang lumaon, nagluto siya ng patatas, kamatis at itlog sa kanyang pugon at itinabi ang isda bilang baon. Sa wakas, ang kanyang tahanan sa kagubatan ay ganap na, praktikal, maluwag at kumpleto sa gamit. Maaari na siyang magpahinga, magluto ng masarap na pagkain at pagmasdan ang kagandahan ng paligid. Sa huli, nag-ihaw siya ng 2 pirasong pork chop sa mainit na baga. Habang ninanamnam ang bawat kagat, sinabayan ito ng init ng pugon hanggang sa siya'y dahan-dahang nakatulog, payapa at kontento sa gitna ng kalikasan.